kampante ang isang venture capital firm na malalagpasan ng mga startup company ang epekto ng mga taripa ni US President Donald Trump. Narito ang agenda report ni Paulo Barcelon. Bumagsak ang startup investment sa Southeast Asia sa unang kalahati ng 2025. Ito ang pinakamahinang simula sa nakalipas na 6 na taon. Ayon sa ulat ng Kickstart Ventures, bumagsak ang equity investments ng halos 21% year-on-year, nasa $1.85 billion na lamang sa 229 deals. Bumaba rin ang fundraising sa $1.5 billion mula $2.4 billion noong 2022. Patuloy ring nakahatak ng pondo ang mga green startups sa energy, waste at mobility. Ayon sa grupo, limitado naman daw ang naging epekto ng taripang ipinataw ng Trump administration sa mga startup companies sa Southeast Asia, kabilang ang Pilipinas. You would mostly be affected if you were exporting to the US, but many of our companies focus more on domestic or regional markets, and even their sourcing of raw materials is usually regional. So not so much. Patuloy ding nakamonitor ang mga investor sa geopolitical tension sa iba't ibang rehiyon, tulad ng malawakang protesta sa Indonesia at ang pagsabog ng flood control scandal sa bansa, sakaling magkaroon ito ng epekto sa investment climate. Nadagdagan din ng bagong unicorn company sa rehiyon na umaabot na sa halos 6 na po as of the first half ng 2025. Ang unicorn companies ay mga startup na kumpanyang umaabot ng di bababa sa $1 billion ang valuation. Sa kauna-unahang pagkakataon, naungusan naman ng Pilipinas ang Indonesia pagdating sa deal value o ang halaga ng pondong nalilikom ng startup companies para sa kanilang negosyo. Umabot sa $86.4 million ang nalikom ng 15 deals dito, mas mataas kaysa sa $78.5 million ng Indonesia. Nasa ika-4 na pwesto ang Pilipinas sa rehiyon, kasunod ng Singapore, Vietnam at Malaysia. Ngunit mas mababa ito kumpara sa $237 million na naitala sa huling bahagi ng 2024. Health, food at retail tech ang pinupuntahan ng investment sa ngayon, at hiling ng venture capitalists sa mga pamahalaan, lalo na sa bansa, ayusin at pabilisin ang ease of doing business policies. If there are things that we can do to remove some of those challenges and help the founders to grow faster, then yeah, obviously that would be very welcome. Tinitingnan ng investors ang Pilipinas bilang isa sa pinaka-promising na venture capitalist market sa buong Southeast Asia dahil mayroon tayong 95 million digital consumers at lumalaking middle class. Sa kabila nito, bantay sarado ang investors sa galaw ng teleserye ng politika dito sa Pilipinas at maging sa buong Southeast Asia, at umaasa silang magkakaroon ng pagbabago, lalo na sa sektor ng pagnenegosyo. Para sa agenda, Paulo Barcelon, Billionaire News Channel.